Susubukan ko pong ipaliwanag sa inyo bawat sistema ng pag-install ng electrical installation dito sa New Zealand. Ang unang-una po, ang kalimitan po dito ay mga kahoy lang po yung ginagamit sa pader. Kalimitan do buluguling. Kung kayo po ay mag-install ng mga boxes, mga outlet, ganito lang po ang gagawin mo kung sakaling panibagong bahay ang gagawin mo. Una, i-fix mo po yung outlet dyan sa mga kahoy. Gawin nyo po, screwhan nyo lang po, mga dalawang screw. Tapos yung kable po natin o kaya yung mga cable wire po natin kung nanggagaling po sa taas, kailangan po natin magbutas sa mga partition. Ganyan po ang paggawa. Kailangan butasan lang po natin dito o kaya dito sa taas kung nanggagaling ang kable natin sa taas na bahagi. O kaya kung saan man pupunta yung kable, kailangan magbutas lang po tayo dyan sa mga 2x3 na kahoy. Pagdating naman po dito sa device na ito po yung tinatawag natin ay photosil. Ang tawag po sa kanila dito ay sunset switch. Yan po. Simple lang po yung mga photosil na dito. Dito naman po ay isang connector. Ang kinakabit ko po dito ay isang power pack. Ang power pack po ay isang device na ginagamit nila dito na may input na parang transformer po siya, na may input siya na AC at saka may output siya na DC at meron na rin pong DC. Ayan po, kasi kaya po ginagamitan nila ng power pack kasi nakakonect na po dyan yung emergency light. Kasi yung mga light na dito, connected na po yung AC to DC. Kaya pag nag-trip po yung pinaka main switch, automatic na po yung ilaw nila na iilaw kasi andyan na po yung DC connection. Ayan po, makipansin nyo po, 4 po na wire ang nakakonect kasi ang isa po dyan ay ang isang backup o kaya emergency supply. Kaya magkakaroon siya ng automatic na light. Ito naman po, ang tinatawag naman po dito ay catenary. Mapapansin nyo po yung itim na kable na naka-tornilyo sa pader o kaya sa biga. Yan po yung pang-umpisa kasi yan po, dyan po kakapit yung mga wires natin kung saan man pupunta. Kalimitan lang po ito ginagamit kung ang area na pag-i-install natin ng wire ay wala pong ginawang cable tray. Yan po. Gagawa ka po dyan kung sakaling nasa plano ay tatawid yung mga kable mo sa kabilang side. Ang tawag po dyan ay catenary. Ayan po ang tawag nila dito. Mapapansin nyo po yung mga kable na nakakabit dyan ay yung mga kableng supply. Ayan po, dyan po nila dinadaan, dyan po namin dinadaan at dinidressing po. Ang tawag po sa kanilang dressing ay inaayos yung mga kable kung saan pupunta. Nilagyan po ng mga cable tie. Yan po. Kalimitan po ang cable tie. Kalimitan po ang ginagamit sa dressing ay cable tie o kaya bibihira lang po gumagamit ng electrical tape. Kalimitan cable tie. Kahit po may mga pader o kaya may mga piga, ganyan po ang pagkagawa dito sa kanila. Medyo hindi po masyadong maayos ikumpara natin dyan sa Pilipinas. Para sa akin, mas maganda pa rin tingnan yung paggawa natin dyan sa Pilipinas, lalong sa mga building. Kasi ito po ay building po yung ginagawa namin. Mapapansin nyo po, medyo magulo yung wirings pero okay lang sa kanila basta naka-dressing. Ito naman po makikita nyo ay ang mga power point. Kalimitan po ang power point ay nakakabit lang po yan sa mga kisame. Sa mga ilaw ng kisame, lahat po ng ganyan ang ginagawa nila. Wala po silang ginagamit dito na mag-connection na magkagamit ng mga electrical tape. Ayan, mapapansin nyo po ang mga connection dyan ay dalawang wire. Kasi po bawat connection po dyan ay mga looping. Kalimitan po sa kanila yung mga wire, yung isang outlet, doon po nag-uumpisa na rin yung isang kabilang outlet. Kaya tinatawag nilang nakaloop. Ito naman po ang mga power point. Ayan po, yung tawag natin sa atin dyan ay mga socket o kaya mga power point na 2 gang at saka 3 gang. Ito naman po yung mga junction box nila.
makikita nyo po wala po kami ginagamit na tape. Kalimitan po mga konektor. At saka ito po mapapansin nyo, ito po yung tinatawag lang Wago connector. Ayan po. May mga 3-way connector, may mga 5-way, depende po sa slot. Pero bawat slot po niyan ay connected po yan. Ito naman po ang tawag po dito ay banding. Pagkakabit ng mga earthing doon sa kabilang mga metal paring. Halimbawa, 2 kwarto, magkaibang side, kailangan natin gumawa tayo ng earthing. Ibaband po natin silang dalawa. Mapapansin nyo po, ito din po ay isang switch. Makikita nyo wala po kami ginagamit na electrical tape. Lahat po ng connection dito ay ginagamitan ng wire connector. Yan lang po. Dito na po tayo sa bandang sensitive na bagay. Ito naman po yung mga panel nila. Tawagin sa atin ay mga circuit breaker. Yan po. Kaya mga panel. Mapapansin nyo po yung mga 3 kulay sa taas. May red, blue, at saka white. Yan po yung input. Mapapansin nyo po itong bandang dulo. May ano po siya, parang bar siyang plastic. Tapos dyan po nakakunik yung pinaka main supply. Mapapansin nyo po yung pinaka main supply, ito po sa bandang kaliwa. Doon po siya nakatornilyo yung mga main supply. Tapos may mga butas po yung kulay itim na yan, at saka yung may blue na yan. Diyan po natin i-insert yung pinaka line side. Ayan po. Papansin nyo po yung mga blue na yan at saka itim yan. Diyan po nakakunik yung pinaka line side. At saka mapapansin nyo yung bandang unahan, ito po yung black and red na wire. Ito na po yung pinaka load niya. Hanggang dyan naman po. Maraming salamat po sa inyo.